Breaking news. Ito pala ang dahilan. Lumabas na ang totoo. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos gumawa ng kasaysayan ngayong araw na siguradong magpapabago sa buhay ng madami nating mga kababayan, lalo na sa mga taga-norte. Ito talaga ang sinasabi nilang gawa, hindi salita. Imagine mga kababayan, araw-araw na lang may pasabog at sorpresa ang ating mahal na Pangulo. Kahit papilit itong pinapabagsak ng mga kalaban, wala talagang hadlang kay PBBM na tumulong sa mga Pilipino, kaya naman lalo pa siyang lumalakas. Grabe ito mga kababayan, nakakakilabot. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ngayong araw ng 157.9 million pesos na suportang pang-agrikultura sa mga magsasaka at mangingisda upang mapalakas ang produktibidad ng sakahan at labanan ang gutom sa Ilocos Norte. Ipinaabot ng Pangulo ang tulong ng gobyerno sa pagdiriwang ng Marcos Day sa Patac City. Ipinagdiriwang ng lalawigan ang ika-107th birthday ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr., ang ama ng ating Pangulong BBM. Sa pagsasalita sa kaganapan, sinabi ni PBBM na ipagpapatuloy niya ang mga programa sa agrikultura na pinangunahan ng yumaong ama. Sinabi niya na ang kasalukuyang pamahalaan ay nagsusumikap upang makamit ang mga layunin nito para sa sektor. Sinabi din ng Pangulo na nasa ibabaw ng sitwasyon ang Department of Agriculture, Department of Labor and Employment, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Interior and Local Government. Humigit kumulang 1,000 farmers, fishermen at mga tagapag-alaga ng hayop mula sa iba't ibang asosasyon sa lalawigan ang nakatanggap ng iba pang suporta tulad ng mga buto, traktora, pataba, kagamitan sa pangisdaan, subsidyo sa gasolina at solar-powered irrigation system na nagkakahalaga ng mahigit 156 million pesos. Kasabay nito, pinangunahan din ni Pangulong BBM at ni Congressman Sandro Marcos ang pamamahagi ng ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP sa Ilocos Norte Centennial Arena sa Lawag City ngayong araw September 11, 2024. Ang inisyatiba ay naglalayong makinabang ang 9,500 beneficiaries na tatanggap mula sa unang distrito ng Ilocos Norte. Sa partikular, ang AKAP ay nagbibigay ng mahalagang tulong pinansyal sa mga pamilya at mga individual na mababa ang kita, na tumutulong sa kanila na matugunan ang mga mahalagang pangangailangan at mapabuti ang kanilang kalidad sa buhay. Bago pa man ang pagbibigay ng ayuda at iba't ibang tulong pinansyal at kagamitan sa Ilocos Norte, dumalo din ang pamilyang Marcos sa Thanksgiving Mass para sa ika-107th birthday ni Apolacay Ferdinand E. Marcos Sr. sa Immaculate Conception Parish, Batac City, Ilocos Norte. Nagpahayag ng pasasalamat si PBBM sa mga nag-officiate at nakiisa sa misa. Sinabi ni PBBM na isang araw ng kasiyahan ang inihanda ng mga Marcos para parangalan ang alaala ng kanyang ama. Idiniklara ang September 11 bilang special non-working day sa lalawigan ng Ilocos Norte bilang paggunita sa anibersaryo ng kapakanakan ng yumaong Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. It's my distinct honor and pleasure, ladies and gentlemen, to introduce to you the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Distinguished na po Gobernador Matt, tagal tayo. Na dumadumang opisyal, ng empleyado, na tiga Batak, na kailiyak, my fellow workers in government, agamanak imay kayo, kinagagalak ko na personal na makabalik habang tayo'y nagse-celebrate ng birthday ng aking ama, ang dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, ngayon nag-senior na. At habang may
mayroon tayong selebrasyon ay hindi po natin nakakalimutan. At iti manalon ken mangalap tayo. We have nakakadaan lang natin sa napakahirap na panahon na 6 na buwan tayo walang nakitang ulan. Kahit ano, kaya ang daming nahirapan, ang daming nasira, at kaya maraming nangangailangan na ating mga farmer at saka fishermen, ay marami silang pangangailangan. At kaya kami nagdala ng karagdagan tulong para sa mga magsasaka, sa mga isda, at sa mga nag-aalaga ng hayop. Layunin ng mga kagamitan at input na ito, maging mas mataas ang inyong produksyon at matulungan na makabangon tayo mula sa epekto ng nagdadaang kalamidad. Kabilang po sa aming ipapamahagi ngayong araw, mga seed, mga traktor, fertilizer, fishery paraphernalia, fuel subsidy, and solar-powered irrigation system. Alam niyo po, ito yung mga ating ginagawa ngayon, yung solar-powered. Mabuti na ngayon at may solar-powered irrigation system na. Hindi na kailangan magbigay ng subsidy, ng tulong para sa gasolina, sa crudo, dahil, at hindi na kailangan i-maintain yung motor dahil kumukuha tayo ng kuryente galing sa araw at kahit saan pwedeng ilagay. Hindi mo nang pwede pang ilipat kung kailangan ilipat para sa ating irigasyon, para sa patubig natin. At yan ang at alam naman natin yan ang pinaka-importante. Marami po mga bagong teknolohiya ang nakikita natin dito. Ang mga tulong na ito ay bahagi lamang ng mas malaking hangarin natin na para sa lahat, na isang pagkilala sa sipag at sakripisyo na binubuhos ninyo sa Ilocos at para sa buong bansa. Every step that we take, it comes under the unity that we have forged between the different agencies of our government. Lahat po ay magkasama. At hindi lang mga DA, kasama rin dyan po yung mga DOLE, kasama rin dyan yung BIFAR, kasama dyan ang DILG. Lahat po tayo, lahat po kami sa pamahalaan ay nagkakaisa para mabigyan ng tulong ang ating mga magsasaka at ang ating mga mangingisda. At mabigyan din ng pagkakataon yung mga iba ay magsimula ng kanilang sideline para pagka marami ang produksyon, kailangan matutunan na natin ang processing. At yung nakita natin kanina doon sa Imelda Cultural Center sa Batak, sa poblasyon, yun ang mga nakikita natin na natututo na tayo na mag-process ng ating mga produkto. Dahil napakaganda ang performance ng ating mga magsasaka, kaya ang nangyari dyan ay sobra-sobra na ang ating produksyon hanggat tinamaan tayo ng El Nino. Ngunit makakabalik tayo at para maging mas maganda ang produkto ninyo, para maibigay na natin lahat at ma-process natin lahat. Mas mataas ang value added, mas malaki po ang kita. At pagka nangyari yun, mas gaganda ang paghahanap buhay ninyo. Kaya siguro simulan na natin at tawagin na natin ang ating mga magsasaka, ang ating mga beneficiary, ang pinakamahalaga na nandito ngayon, ating mga beneficiary para dito sa tulong na dala ng pamahalaan. Just tignan na. Amen.